can go low, just go cold and be low. Thank you. And do so. Thank you. Thank you, Ma'am Presi. Pwede po ba natin palakpakan, Miss Presi Tamayo? Alright, good evening! Magandang lalaki ako. Sa balat ng lupa. Alright, so once again, my name is... Ito na naman. Okay, my name is Anthony Gatchalian. Una sa lahat, dun sa mga leaders ho natin, lahat na umaten ho nandito, maraming salamat po. Alright, pwede nyo po palakpakan nyo po sarili ninyo. Okay. So, hindi ho talaga natin ina-expect na ganito talaga karami. Pinigilan ko pa to mga to. Talagang pumunta pa talaga sila, no? Well, lalo dun sa mga province ho natin, Olongapo Group, pwede po ba natin palakpakan? Galing pa ng malalayo. Cavite Group, Tarlac Group, meron po dito, meron Batangas. Okay, meron ho tayo dito, mga taga Mindanao pa, bumayahe pa dito kanina na nag-share sa atin. Pwede po ba natin palakpakan natin? Kung saan man kayong lupalop na nanggaling, maraming salamat po sa inyo. Alright, so yun. Alam ko po, sobrang blessed na ho tayo ngayon dahil doon sa product na nakita ho natin, nakita nyo naman. And in fact, talagang isa sa talagang magpapapotok talaga ng ating company. Okay, then marami pa kami papakita ho sa inyo na talagang na mapapabili, especially dun sa online marketing ho natin. Marami, malapit na punson, mauumpisahan ho natin. And especially dun sa mga taong hindi pa talaga nakakahipo ng mouse, ng keypad, mararanasan nyo po dyan dahil matututunan nyo kung paano pong mag-online marketing. Okay po ba yan? Alright? And of course, siyempre, gusto ko po ipakita rin ho sa inyo kung gaano ho talaga kaseryoso itong mga kasama ho namin, kasama ko, especially itong mga BODs, mga partner ho namin, partner ko po. Sobrang seryoso ho kami dahil una na marami na ho mga nagtayong kumpanya. Alam niyo po sa totoo lang, office po talagang pahirapan po para ma-set up lang po yung office nila. But tayo ho, sa totoo lang, yung office ho natin sobrang laki, 650 square meter. And in fact, okay, sigaw, ang maganda ho niyan, dun sa office ho natin, alam niyo kung bakit gano'n talaga siya kaganda. Although na-i-post na to, pero gusto ko ipakita dun sa mga talagang hindi pa nakakita. Yung office ho natin, gumastos na ho tayo ng around 4 to 5 million. Okay? Para lang talaga, itong office na ito hindi para sa amin, talaga para sa inyo po. Alright? Kasi gusto ho namin, opisina pa lang magjo-join na yung tao. Okay? And sobrang maganda yung pagdi-design. Talagang ganun talaga pinapakita namin na ganun kaseryoso. Kasi yung iba talaga, marami hong nagtayo, yung office talaga pahirapan. Pero sa atin, sineryoso ho natin, gusto ho natin na kayo mismo, mapadali po yung pag-network ninyo. Okay po ba yan? And gusto nyo po ba makita office natin? Ready na po ba kayo? Pero bago ang lahat, pwede po ba natin ulit palakpakan yung mga top earners ho natin? Yung mga kumita? Okay? Alam ko po, yung iba nang gigigil. Okay? Yung iba talaga gusto na talagang kumita. Yung iba siguro, yung iba sana nag-click pala ako, hindi nakapag-click. Okay? Pero wag ho kayong maglala. Actually, nag-uumpisa pa lang ho tayo. Sobrang malayo pong mararating ninyo dahil nag-uumpisa pa lang tayo. Guys, partida, yung product pa natin, hindi pa nila natitikman. Yung product ho natin, ang matindi ho niya, yung opisina ho natin, hindi niya pa nakikita. Okay, wala pa nga tayo opisina, pero marami na ho taong nagtiwala. And siyempre, ayaw ko po makalimutan, maraming salamat po sa mga leaders na nagtiwala po, na kayo po yun, na dapat palakpakan nyo po sarili ninyo. Alright? Maraming salamat po dahil alam niyo naman po nung nag-resign ho kami, yung office, yung nag-resign ho kami, ultimo po yung SEC po, wala pa kami. Okay, para lang talagang patunayan lang din namin na nung nag-resign ho kami, talagang doon pa lang namin talaga na sineset up. Okay, para namang wala rin masabi po yung pinanggalingan ho namin. At least, hindi ko na sasabihin, no? Mia. Okay? So, yun. Okay, so, talagang, kahit wala pa yung SEC, napakarami na pong leaders na sumama. Alam niyo po, ang sa amin po, thankful kami dahil ang tinitingnan ninyo, alam ko po, hindi lang po yung SEC, hindi lang yung company. Alam mo ho namin na tinitingnan nyo kung sino yung taong sinamahan ninyo, na pinagkatiwalaan ninyo. Alright?
And lagi ko nga sinasabi, hindi lang naman po ang batayan para sa laki ng kumpanya, para masabi mo dapat stable kumpanya, doon ka dapat papasok. And well, maraming po challenge po sa amin kasi sabi daw nila, kailangan stable yung company. And well, opo, kasi nag-uumpisa, hindi pa talaga. Pero ito sasabihin ko, kahit hindi pa tayo umabot, wala pa tayong isang taon, wala pa tayong isang buwan, well, ang utak ho namin is stable naman. Okay? Napaka-stable ng utak ho namin, napakatino ho namin mag-isip, ang nakakatakot ho niyan, stable kumpanya po, pero yung utak ng mga mayari hindi naman stable. Maalanganin ho yun. Okay? And sisiguraduhin ho namin, matino ho kami mag-isip, alam ho namin, ginagawa ho namin. And then, dahil since stable ang isip ho namin, doon ho tayo papunta. Ang kumpanya po is magiging sobrang stable po yan. Alright? At hindi lang ho yan, challenge din ho sa amin, na yun nga po na about dun sa product ho namin. And in fact, talagang binibigay ho sa atin kung sino yung mga taong sasamahan ho natin. Gaya na sinabi ko, hindi lang po yan sa stability ng kumpanya, kung sino yung taong sasamahan mo. Alright? Yung taong natutulong sa'yo, taong nag-guide sa'yo. Okay? And well, kami po yon na talagang gusto na ho namin kayo na tulungan and tayo po ay magtutulungan po. Okay po ba yon? Alright, so yun. So alam ko po, excited na ho kayo na makita ang ating opisina, lalo dun sa mga first-timer ho natin na hindi pa nakikita yung office. And ito po talaga yung magiging actual office ho natin. Excited na po ba kayo? Ready ka na ba? Alright, ready ka na. Kung ready ka na, okay, palakpakan mo ang sarili mo! Okay. So, ito po maganda ho dito, para matis makita ninyo ang ating office. Ito na. Alright. Yun. Wala bang palakpak dyan? Alam niyo po, sa totoo lang, sobrang ginastosan talaga to. Gusto ho namin, pagpasok niyo po dito sa entrance na yan, eto sa entrance dito, yan, dyan po pintuan, pagpasok kita na kaagad. Alright? So, pagtingin pa lang nila, panalo na, opisina pa lang. Kaya dito po, sinigurado ho namin, dito di mo pa to ginagawa, panalo ka na. Paano na lang kung hinataw mo to, lalong panalo ka talaga dito. Alright? So yan, ang ating cashier. Okay, so yan, ito gagawin ho namin LED yan. Tama ba, Mike? No? LED para mas swabe. Okay? Ito yung office ho natin. Ito, cashier pa lang po pinapakita ko sa inyo. Cashier po, ha? Cashier. Hindi pa yan yung seminar room. Okay? So yan po, ang ating cashier. Ito po, LED po yan. Okay? Ito yan, yung office ho natin. Palakpak naman dyan. Okay. So ito po LED po yan na TV na nagpi-play na po dyan yung ating product. At least no need to explain na. Parang dyan pa lang, nakaupo pa lang. Kaya yung mga bibili na dapat kape pa lang, kape lang ang bibili, mapapabili na ng Loco Choco. Kasi nga naipi-play na parang ganon. Okay, so para hindi maloko, uminom ng Loco Choco. Para hindi may choco. Alright? Hanggang dito, no? Alright. Yan ang ating cashier. So dito, para doon sa mga nag-i-encode, yan po, tinagtadan ho natin na napakaraming ano po yan. Hindi po isa, hindi po tatlo, hindi po apat. Okay? Hindi po apat. Okay? Ulitin ko po, hindi po apat. Kasi napakarami nyo nag-i-encode. Marami po yan. Okay, marami po yan. At may upuan naman. Para naman, hindi po kayong manghalay. Okay? So, okay po ba office natin? Okay. Ayan. Kaya kung ikaw nakaka-experience na walang upuan, ngayon, may upuan na siya. Woo! Ayan. Tapos, may upuan para dun sa mga naghihintay na susunod na mag-i-encode. Okay po ba yan? Para tuloy-tuloy po ang flash out. Alright. Okay. Yan po ang ating office. Dito po yung ating seminar room. Okay. And siyempre, kailangan unti-unti lang po. So, pinakita ho namin yung pinaka-cashier po. This is a 650 square meter. Okay. Sobrang laki ho nito. And then, dinivide ho namin to sa dalawa. Meron ho tayong seminar, meron din ho tayong seminar para dun sa online marketing. Talagang na pinrovide ho natin, may mga computers po doon. And then, tuturuan ho namin kayo about dun sa online marketing. Okay po ba yon? Kaya dun sa mga leaders na hindi pa nakakahipo ng mouse, maihipo mo na yan.
Yung mga hindi pa nakakahipo dun sa keyboard, guys, sa pagkakataong to, makakapa mo na kung anong itsura po ng keyboard. Okay po ba yon? Kaya kung hindi ka pa marunong mag-on, mag-off ng computer, tuturuan ho namin kayo. At pagpupuyatan ka namin para kung paano mag-on at mag-off ng computer. Okay po ba yan? Siguro naman. At parang awa mo na. Sana naman matuto ka. Alright? Kaya yun. So mamaya, yung ating Vice President, mamaya magsishare ho sa inyo, lalo na dun sa mga updated ho natin dun sa online. Okay? So kailangan ho natin, lalo dun sa mga leaders po na talagang nag-online marketing and dun sa mga hindi pa marunong, tuturuan ho namin kayo kahit spoon feeding po, wag ho kayo maglala. Kasi ito naman maganda pag natuto ka naman, may ituturo mo naman na yan sa iba. Okay po ba yan? Okay, so pwede po ba natin palakpakan ang ating office? Yan. Siyempre, with that, ako naniniwala pa rin po ako ang kakibat po ng tagumpay ay panalangin pa rin. Tama po ba yan? Okay, kaya kung ikaw ngayon nakaupo, gusto mong magbagong buhay, gusto mong kumita, guys, kailangan mo lang talaga magseryoso. Okay? This company, this is your opportunity na uumpisan mo. Huwag mo nang palampasin. Alam ko po, marami ho ditong leaders na, marami na ho dito na naimbitahan na pioneering ka, yun nga lang, binaliwala mo. So ngayon, eto na naman tayo. Pagkakataon mo na pag ito pa binaliwala mo, mapag-iiwanan ka. Okay, dahil ang I1 po sobrang lalaki. At ang I1 po hindi po paliit. Ito po ay palaki ng palaki. Alright? So guys, with that, maraming salamat po, especially dun sa mga leaders na umaten. And of course, siyempre, bago ang lahat, kung paano nyo ako winelcome, gusto ko i-welcome nyo rin po ang ating Vice President para naman dun sa online marketing. Ready na po ba kayo? Alright, sige po, tayo po i-welcome ho natin. Isang I1! Dalawang I1! Tatlong I1! Guys, tayo po tumayo, palakpakan ho natin our Vice President, Online Marketing, Mr. Dennis Villarasa! Power, sumayaw eh. Actually, ang dami nang sinabi. So, dito po natatapos yung seminar. Tapos na. So, actually, alam ko, marami sa inyo excited na po about sa online. Kung gaano kayo excited, ganun din po ako excited. Although, actually, right now, tapos na po yung vlog na ginawa ko. It just so happen na i-interviewin po natin lahat na nag-pay out. And sana po, lahat po nung, yun, pag in-schedule po namin, sana mag-participate po kayo kasi we need all the infos na pwede nating i-share. Guys, ano tayo dito? Kumbaga, let's treat I1 as one team. Alam ko, iba-iba tayong team, pero let's help each other, no? Kasi lahat po yan makakatulong sa buong I1. Tama po ba? No? So, although, like I said, no, before kasi sa lahat ng mga tinuruan ko, I just taught them 30% of what I know. No? Right now, I could teach you 100% of what I know. No? There's a good side, but there's a bad side otherwise. No? Kasi, since alam na nung iba na 100% ituturo ko dito, kaya merong pumupunta just to attempt to na malaman yung 100%, no? Na hindi po talaga loyal sa atin. No? Pero, kumbaga, gusto nilang makuha yung kung ano yung pwede kong ibagsak. Kaya alam ko, aminin ko po sa inyo, pipiliin po talaga lahat ng ititrain. No? Sisiguraduhin natin na lahat yan, una, yung loyalty niya nasa atin. No? Kasi marami po ako nakakausap na talagang they are planning to use that in their own network. No? Not in our network. Siyempre, ang priority ko rito was I1. No? Actually, kanina nga nasa loob ako, ilan pa yung mga tumatawag sa akin, no? Na still right now, yung kanina lang na tumawag sa akin, onliner na po yun actually. No? Gumagawa na rin siya ng mga landing page na sarili niya. No? Tapos kanina, umu-order siya ng M-Goldex. Sabi niya, sir, interested ako sa M-Gold. Even these people na alam ko na mga batikan na rin na onliners, still, no? They look at the system kung gaano po kaganda. And alam ko po, ako,
sobra po na gusto kong matapos tong system na to kasi alam ko po yung pagsabog na mangyayari sa atin eh. Like, ayan, si Mantika, no? Isa lang po kasi na nagustuhan ko sa kanya, no? Every time kasi na nagtatanong siya, kapag kasi sinabi ko sa kanya, sumusunod siya kagad eh. No? Kasi there are a lot of people na masyado kasi magaling. No? And alam nyo guys, sana po pag nag-start tayo mag-training, I know you have some knowledge, pero pagka nag-training tayo, medyo itapon nyo muna yan. No? Kasi yung mga tao na sobrang galing, mahirap kasi turuan. Kaya nga actually, most of the people na nakagamit po ng system ko, no, na sobra po nilang techie, magaling po, no, magaling. Actually, yan po yung hindi nakapag-maximize ng system eh. Why? Kasi sa sobra nilang galing, hindi na nila sinundan yung mga tinuro ko. And most of the people naman po na nag-post ng testimonies na pinapakita ko po, na nakaka-recruit, no, nakakapagpa-7 ng ganun kasimple, because these were the people na newbie, baguhan po sila. So wala silang choice nung nagturo po ako sa kanila. They was the first people to accept that kind of tutorial. And the long run po, sila po yung unang-unang kumita. Kaya nga, actually, aminin ko, last time na nasa Laguna ako, meron pa akong na-meet na tao. No? Tapos parang feeling niya, ewan ko kung talagang magaling siya, tapos tinuturuan niya pa ako, kinat ko na. No? Kasi unang-unang punto ko, sabi ko sa kanya, alam mo miss, maraming magagaling na kagaya mo na hindi pa nakapagpakita ng proof kasi the system is not working. Unang-una, if you're planning to attend dun sa seminar ko, it's because hindi nag-work yung ginagawa mo today. Tama, kasi kung nag-work yan, hindi ka na-attend eh. Tama po ba? Kaya guys, if you want to earn sa online, you have to be humble. No? Tuturo ko po sa inyo lahat, no? Ngayon lang po nililayout namin lahat. Actually, siguro the past weeks we were trying to i-set up yung live webinar. Actually, siguro baka napanood nyo na rin sa YouTube yan. No? Kumbaga, sinet up na. Actually, ngayon sana live to eh. It just so happen na nasa enclosed area tayo, hindi naman dito naka-DSL, kahit yung broadband namin hindi gagana, sobrang bagal dito. That's why hindi po natin to nagawang live. Pero personally po, no, doon po mismo sa system na yon, siguro from the start, ako po mismo personally magla-live eh. No? Excited din ako na mag-live ako, na makita nyo talaga personal kung paano ko siya ginagawa. I-demo ko sa inyo. Pero, para lang hitting 2 birds in 1 stone tayo, panoorin nyo na lang ako habang nagla-live, pero ibato nyo na sa mga kakilala nyo para habang pinapanood nyo, may napapamember tayo. Mas sulit. Tama ba ba? And on the long run, because all of you will be using the same system on the long run, you could handle your own live webinar. Ang kagandahan po niyan, pag sabay-sabay na po tayong gumagawa niyan, ay alam nyo na po kung saan tayo papunta. Tama po ba? So siguro po, as of now, yan lang po muna ma-highlight ko sa inyo. Basta po, we're preparing, siguro starting Tuesday, etong Tuesday, no, na darating, every after po ng seminar natin, mga 1:00 po ng gabi, magre-record kami ng video. Okay ba kayo doon? Sa mga leaders po na ini-invite ko, please try to participate. No? Kailangan ko po yung mga testimonies nyo para magamit lahat. No? And meron na rin po kaming team na gumagawa pa po ng videos na teasers pa po na pwede nyo pa pong gamitin. So, siguro po pag nakuha nyo yung mga vlog, pag nakita nyo siya, don't worry kasi every week or within the month, marami pong videos and na madadagdag para magamit nyo. Continuous po yan. Kami na po ang mag-upload dyan. No, all you just need to do was just mag-market na lang po. Yung, nakuha po ba? So, sige po, without further ado, tatawagin ko naman po, dumayo pa po, no? Actually, from Mindanao, dumayo dito just to attend us, no? Attendan po yung seminar natin. Kaya siguro po, kung paano nyo po ako winelcome, i-welcome din po natin. Isa po sa pinakamamahal natin BOD, walang iba, kundi si Chairman, Vice, June Agaro! Alright, hallelujah, amen. Na-introduce na pala ako. Akala ko nagsasalita ka pa. Anyway, good evening. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ulit? Good evening. Tsaka palakpakan tayong lahat. Palakpak, palakpak. Yun. Saglit, saglit.
Marami pa ako hindi nakikita dun sa likod. Di po, malakpak, palakpak ulit, palakpak. Yun! Alam mo kaibigan, bakit kailangan pumapalakpak ka ngayon? Bakit yung huling gabi mong pumapalakpak ka ngayon? Kaya palakpak ulit, palakpak, palakpak! Now, ladies and gentlemen, alam ko namang lahat nasabi na ni Vice Anthony, and of course si Vice Dennis. Ladies and gentlemen, para mayroon kayong idea kung sino ako, sino yung isa sa mga may-ari, lalo ng taga Mindanao, magpakilala ako. Okay lang ba yon? Madali lang ako. My name is June Nagarao. Ako po yung nasahin sa Chief Marketing Officer. Ako po yung taga Davao. 3C kaming magkakapatid. Huwag kayong magtaka bakit marami kami kasi ang Davao is bukid. Bukid, mga tao doon mahilig sa kasa. Tulad ng kasagingan, kasagbutan, kakahuyan, kadaruhan. So paramihan ng anak. Huwag kayong magtaka bakit marami kami kasi biktima ko kami sa karasan ng family planning. Yung pang 11, pinganak siya kondom. Yung pang 12 kalendar, ako withdrawal. Kaya huwag kayong magtaka kung ganito yung mukha ko kasi wini-withdraw lang. Huwag kayong masyadong matawa. Baka yung katabi mo abortion yan, pinagbigyan lang kayo na buhay. Ladies and gentlemen, apat po, baka magtaka kayo bakit marami kasi kaya 4 na beses nag-asawa ang aking ama, 3 beses ang aking ina, kami ang sinumpa. So sabi ng aking ama, sabi niya, hindi na mo kami hampas lupa, dukha umaralita. Kasi yung papa ko po, my dad before, he is a former supervisor sa isang napakalaking kumpanya ho. Maganda ho ang buhay namin noon, kahit marami ho kami, pero sa awa ng Panginoon naman, natustusan lahat kami magkakapatid. Pero sa isang iglap lang ho, bigla ho nagbago ang lahat. Na wala na ho siya ng trabaho kasi nabayaran ho siya kasi kasama ho siya sa na-foreclose na kumpanya. Walang choice yung dad ko, sabi niya, iwanan natin yung malapalasyo ditong bahay at pupunta tayo sa napakaganda namang palasyo naman. Ang pangalan doon na pinupuntahan namin, Sitio Bagsak, Barangay Kamuning, Kapalong, Davao del Norte. Pangalan palang Bagsak, Bagsak na. Tama ba? Tama ba? So, dulo kami nag-aararo na naman ng mga palayan, si pinag-alaga ng mga palayan. Now, ladies and gentlemen, kung titingnan mo ang kalagayan namin noon, maibaho sa kalagayan nung kami ay bumagsak na. Kaya yung dad ko, naging mayaman na siya, nung naging mahirap na, tatay ko na lang. So, sabi niya sa akin, anak, wala tayong kayamanan na pwedeng mapamana sa iyo, ito lang house and lot abuhan, kaya kailangan mag-aral kang mabuti para pag-graduate mo, matupad mo ang iyong mga pangarap. Wala akong naging masama. Sinunod ko ang aking mga magulang, hindi lang ako nagsunog ng kilis pag-aral, pati buhok, sinunog ko na para makagraduate. Pero ang hirap kapag ikaw ay isang working student. Tama ba yon? Ladies and gentlemen, nagtrabaho ako sa gabi bilang isang waiter sa isang hubo-hubo bar somewhere in Davao. Ang pag-aaral ko naman, alas 7 hanggang alas 5 ng araw, alas 5 ng hapon sa USP. Pagtrabaho ko, alas 7 hanggang alas 5 ng umaga sa hubo-hubo bar. So ladies and gentlemen, mas pilitin ko pang mag-absent sa umaga kaysa gabi kasi that is my passion. So sabi ko sa sarili ko, okay na tong trabaho ko kahit hindi ako makapag-aral. Bakit po? Pag magising ako sa umaga, ako yung pinakaunang estudyante pagdating sa second period. Lahat ng first period subject, bagsak yun lahat. So sabi ng teacher ko, way back 2000 years. Way back year 2000. Sinabi sa akin, 2000 isang layo nun. Way back year 2000. Way back year 2000, pinatawag ako sa aming principal. Principal parang din. Tama ba yon? Kasi ang din at principal ngayon pinagsama. Tama ba? Kasi kung nagmi-meeting sila, pinatawag sila, principal ka, ikaw din, tayo din. So principal at din pinagsama. Sabi niya, pinatawag kita sa isang rason. Sabi ko, bakit ho sir? Sabi niya, hindi ka makagraduate. Umiyak ako sa kanyang harapan. Sabi niya, bakit ka umiyak? Sabi siya, ito yung kayamanan na pwedeng mapamana ng aking mga magulang, sir. Sabi niya, go out with my door, God damn it. Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, sure, I go out with your door, God damn it to. So umalis ako sa kanyang harapan, umiiyak ako. Habang umiiyak ako, papuntang boarding house, may isang babae nakatingin sa akin. Sabi ng isang babae, ang gwapo ng batang ito, bakit umiiyak? Ang mama ko nagsabi sa akin ng ganun. Wala akong magulang magsasabi na pangit siya sa magulang mo. Tama ba yon? Sabi ko sa kanya, ma, hindi ako makagraduate. Sabi niya, hayaan mo anak, marami nakagraduate, kinula naman trabaho. Tama o tama? Pero sabi ko sa kanya, ma, alam ko na hindi ako nakagraduate pero mag-apply ako ng trabaho. Sabi niya, anak, alam kong bubo ka. Kaya huwag mong ipilit ang sarili mo. Sabi ko, kailangan ko mag-apply para makapatulong sa'yo. Sabi niya, sige, kung gusto mo talaga mag-apply, itis ko muna yung IQ mo. Ayun, tinitis niya yung IQ ko. Sabi ko, ano yun ma? Sabi niya, dahil bubo ka sa mathematics, itis ko sa'yo. Sabi niya, ano yun? Sabi niya sa akin, kung mayroon akong 5 anak sa una kong husband, mayroon akong 7 sa pangalawa, mayroon akong 9 sa pangatlo, mayroon akong, sabi ko, pagkamanyakis, mapagkamanyakis.
Sabi niya, tumpak anak, pwede ka na mag-apply. So ladies and gentlemen, nag-apply ako sa isang napakagandang kumpanya, ang pangalan MCOR. Pamilyar ba kayo sa MCOR? Yes, basta motor, MCOR. Kapag gawaan ho yan ng motor. Ako po ay isang interview bilang isang pangpito, bilang isang credit consultant sa Bisaya Collector. Ladies and gentlemen, nung ako ay na-interview na ho, ang lupit ho nag-interview, HR o HR. Ano yung HR? Human Resource. Fluent sa English, halimaw sa English, lahat ng kamangtasan na sa kanya na ho. Habang nagsasalita siya, ni isa wala mula akong naintindihan. Yung 6, ladies and gentlemen, natanggap na. Ako naman pampito, feeling confident ako kasi nakaregso na ako that time. So habang kinakausap niya ako, sabi niya sa akin, blah, 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 Mr. Agaro, blah. Ang daming sinasabi, ako din naman, pardon ho, ma'am, pardon ho, pardon. Sabi niya sa akin, Mr. Agaro, can you understand English? Sabi ko, yes ma'am, a little bit. Sabi niya, sige, mag-Tagalog lang tayo. Sabi ko, that's my favorite. Ayun na, Tagalog na kami. Sabi niya sa akin, Mr. Agaro, ang hinanap namin dito, medyo may isa kang requirements, hindi ka pumasa. Sabi ko, ano yun ma'am? Ang hinanap namin dito, with pleasing personality. Ikaw kasi may personality pero walang pleasing. Ang sakit magsalita. Para kang kinumot ng 7 yawa. Mga kaibigan, sa mga kaluban dito, kayo ba'y naniniwala sa kalubloban nyo? Naniniwala ba kayo may taong pangit? Naniniwala ba kayo may taong pangit? Ladies and gentlemen, in the book of Genesis na ginawa ng Diyos ng tao, sabi ng Diyos, gagawa ako ng tao kamukha ko. Amen? Kaya kung anong kamukha ng katabi mo ngayon, yan ay ginawa ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Yan ba ay nilikha ng Panginoon? Grabe ka, iling-iling yung isa sa likod, oh. Parang demonyo. Walang taong pangit, depende lang yan sa yung katabi. Tama o tama? Tingnan mo yung katabi mo, tutukan mo. Ngayon naniniwala ka na. Kaibigan, ang hirap kung may pangit. Tama o tama? Hindi mo masisi mga magulang mo kasi damay-damay lang yan. Yung mama mo pangit, yung papa mo pangit, ano ka, himala? Walang himala. Ang himala, nakasalalay yung mukha. Tama o tama? Pero mahirap maging pangit. Tama o tama? Tulad sa akin, kasi ngayon ho, kapag mag-a-apply ka, hindi na ho tinitingnan kung anong grado mayroon ka. Tama o tama? Ang tinitingnan kung anong pleasing personality mayroon ka. Tama ba yon? Tama ba? Tulad nung isang araw, nag-hire ako ng isang sekretary. Tapos ang sexy niya, sobrang hanggang dito yung pencil niya. Habang naglalakad siya, sabi ko, ito mag-apply siguro to. Sabi ko, dahil anong gagawin mo sa mag-apply? Ako, ay wala na ho kaming bakante. Sabi niya, sir, kahit anong posisyon, basta makapasok lang. Kaya ulitin ko sa inyo, ang hirap talaga kapag mag-apply ngayon, no? Bakit? Kahit anong posisyon, basta makapasok lang. Ladies and gentlemen, mahirap po mag-apply, lalo na kung medyo wala ka sa kagandahan ng mukha. Tama o tama? Kasi medyo ngayon ho talaga, nagkakaroon ng diskriminasyon between pangit at maganda. Tama ba yon? Kasi kung ikaw ang maganda, lalo kahit sa pag-aaral, makikita mo naman, doon ba sa pag-aaral, may diskriminasyon na. Kapag maganda ka, pinapaupo ka sa harapan, pag pangit ka sa likuran, katabi ng basurahan. Kapag may umutot, ikaw matiskitahan. Ang malupit, umutot ka nun, absent ka pa nun. Kaya mahirap kung pangit ka, tama o tama? Oo, kahit sa pag-aaral, makikita mo, may diskriminasyon. Kung maganda ka, kung absent ka, hinahanap-hanap ka, pero kung pangit ka, kahit present ka, absent ka. Saan ang justice? Wala talaga, tama? Kahit makagraduate ka, tingnan mo lang, makagraduate ka, dalang-dala mo, bit-bit mo yung folder mo. Kapag maganda ka, malayo ka pa lang, yung guard nakatingin na, tama? Halika ma'am, hiring mo kami. Tama, tama? Tama, tama? Kung nakasunod ka sa kanya, medyo pangit ka, pagpasok mo, sir, no vacancy na ho. Di ba, open pa kayo? Wala, seconds lang talaga, natanggap na. Ang hirap kung pangit ka, tama o tama? Kahit sa mga simpleng trabaho na lang, Jollibee, tingnan mo. Kapag maganda ka, mag-apply ka sa Jollibee, sa katanggapin, cashier ka, tama ba yon? Pero kung pangit ka, mascot ka sa Jollibee. Bidang sarap. Ang hirap maging pangit. Tama o tama? Tama? Kahit pagpasok ka ng mall na lang, tinan mo. Kapag maganda ka, pumasok ka sa mall, grabe ho, walang diskriminasyon. Good morning, ma'am. Welcome to SM. Tama o tama? Pero kung pangit ka, malayo ka pa lang, may nagraradyo na, may papasok. Kapkapan nyo. Kapkapan ka, Brad. Akala mo tapos na ipapamoy ka pa sa kinain. Ang hirap, no? Pati kinain, diskumpyado. Naranasan nyo ba?
Walang diskriminasyon, pero sa mga sinasabi nila, halos may diskriminasyon. Tama o tama? Tama ba? Kahit man lang, tingnan mo, kahit sasakay ka ng ano ngayon, bus ngayon, tingnan mo ha, bus na lang. Kapag malayo ka, kung maganda ka, malayo ka pa lang, kahit hindi ka magpara, may kusang hihinto sa'yo. Sakay o kayo, ma'am? Tama ba? Hindi ka naman nagpara eh. Saan o kayo galing, ma'am? Paris. Okay. Masyadong busy kasi si ma'am. Hindi ko alam kung mag-distribute ba ng money. Parang basketball lang, no? Basketball eh. Ayun, ma'am, yung bandana mo. Alright. Nawala tuloy ako. Alright. Okay. Saan naman ako? Sa bus. Tingnan mo ha. Kapag maganda ka, imagine ha. Kapag maganda ka, kahit hindi ka magpara, may kusang hinto sa'yo. Kasayo kayo, ma'am. Tama ba? Pero kung pangit ka, so nako, kahit halos masagasahan ka na. Uy, tao yun? Pare, atras. Ano ka? Sasakay, magpakamatay. Tama. Pag-akyat mo, kung maganda ka, kahit punong-puno na, ang dami magpapapo. Ma'am, dito na ako kayo. Tama ba yun? Oo. Kung maganda yun, lalaki kapag tayo, ano sabi mo? Soulmate. Tama ba? Pero kung pangit ka, kahit buntis ka, kahit matanda, kapag akyat mo, lahat ng tao nagtulog-tulugan. Andyan ba bang matanda, Brad? Brad, lagpas na ako. La Union na. Hindi nga alam saan ang La Union. Ang hirap maging pangit. Tama. Alam niyo ba, dati nag-gym ako dati, grabe. Tapos iba talaga, kapag mag-gym ka, kung gwapo ka, ibang dating. Pag pinapawisan ka, nag-gym ka, anong tawag doon? Hot. Tama. Grabe, hot, oh. Tama ba? Pero kung pangit ka, dugyot, no? Sabi, ubarin mo yung ano mo, tama, ubarin mo. Pag inubad ko, may mga tato din ako dito eh. Basta mga gwapo, pag tawag nyo, pag mga tato, wow, grabe Brad, astig, oh, tama ba? Pero kung pangit ka, tawag nito, siguro to is convicto. Kaya ang daming diskriminasyon kapag pangit ka, tama ba yun? Kahit sa unang romansa, malalaman mo ikaw ay pangit, ikaw maganda. Gusto mo malaman? Totoo. Ikaw, ate, ilang taon ka na? Sa edad mong 54, maalala mo ba yung unang lovemaking yun ni Kuya? Maalala mo ba? Hindi na? Maalala mo? Okay, tingnan mo ha. Walang halong kabastusan to kasi ito lovemaking to, tama? Kapag maganda ka, ito ang mga senaryo. Una, yung lalaki na sa ibabaw ng babae. Normal yun. Tapos yung lalaki, pag maganda muna. Huwag mo na masyadong yung iba dyan, ha? Maganda mo na pinag-usapan natin. Ang iba kasi excited. Maganda muna ang pinag-usapan natin. Kapag maganda ka, yung lalaki na sa ibabaw ng babae. Tama ba? Hindi ko alam kung anong ginagawa. Basta importante yung lalaki na sa ibabaw. Hindi ko alam kung saan yung ginagawa. Ang lalaki, siyempre, titingin sa itaas yan. Baka may naninilip, di ba? Hindi, joke lang. Titingin yan. Siyempre na magpapasalamat, Lord, thank you. Nagpapasalamat sa ama yan. Tama ba? Kasi maganda nga, hindi makapaniwala, magandang nasawa. Tama ba? Lord, thank you. Tapos titingin naman sa babae, iling-iling, iyak. Hindi makapaniwala, asawa na maganda, iyak. Tapos titingin naman sa itaas, Lord, thank you. Tapos naman tumitingin sa itaas, yung babae naman, ba't ang tagal dito? Sige na. Tapos titingin ka naman sa babae, kunin mo yung buhok mo, halukan yung buhok. Hanggang, imagine ha, ikis mo yung buhok. Lord, thank you. Tama ba? Tapos titinganan yung babae, iling-iling na naman, tapos kukunin yung mga kamay, halukan yung mga kuko. Parang suso, no? Tapos sasabihin, Lord, thank you. Tatagal-tagal pa, bago umpisahan. Ganon pag maganda. Pero kung pangit ka, tingnan mo, ganito mga senaryo. Kung pangit ha, kanina, yung lalaki, patatas-taas. Ngayon, kung pangit ka, palingon-lingon yun. Hinahanap. Switch ng ilaw. Off ang ilaw. Hanapin ka agad. Saan ka? Huwag kang magtago.
Kaya mayroon na kayong idea. Nakuha nyo ba? Pero hindi lahat ng kapangitan ay kasamaan. Hindi o. May mga advantage sa mga pangit. Gusto malaman? Gusto malaman? Excited ba kayo? Kapag pangit ka, una, hindi ka makakasakit ng AIDS. Sinong gagalaw? Mamatay kang virgin. So habang buhay ka, virgin ka. Pangalawa, kung pangit ka, hindi ka matatalo sa mga beauty pageant. Ba't ka sasali? Beauty pageant yun. Safe ka. Tama ba? Pangatlo, ito, hindi ka mag-gang rape. Kung maganda ka, talaga maglakad-lakad ka dito, pwede matripan ka. Tama, mag-gang rape ka. Tama, pagtulungan ka, gang rape, patay ka. Pero kung pangit ka, kahit hating gabi ka pa maglalakad hanggang umaga, daanan mo pa yung mga rapist. Titingnan ka lang nila. Brad, kasamahan natin yan. Brad, kasamahan. O, palakpak mga pangit, palakpak. Kaibigan, naisipan ko rin yun. Sabi ko, ang hirap talaga. Tama ba? Sabi ko, Ama, bakit ganito mukha ko? Sabi niya, anak, nung pinangakitan, sobrang gwapo mo. Pero habang lumaki ka, nag-ibang mukha mo. Sana hindi ka nalang lumaki. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, dumating sa punto na talagang sabi ko, nahihirapan ako. Nag-apply ako ulit ng trabaho. May nakalagay doon wanted. Pag wanted, sino yun? Ako yun. Tama o tama? Tama? Binasa ko agad, nakalagay, sipag at taga at lakas ng loob. Wala man lang pleasing personality. Sabi ko, pasukan ko to, pasok ako dito. Nung in-applyan ko, sabi ng manager, you're hired on the spot. Sabi ko, wow, dito lang pala ako matanggap. Sabi ko, kailan ko simulan? Sabi niya, simulan mo ngayon kasi may banggaan. Sabi ko, ano pala ang trabaho? Embalmer. So natanggap ako bilang embalsamador ng patay way back 2000 hanggang 2004, 4 na taon ako naging embalmer. Ladies and gentlemen, hindi ko nahihiya yun. Bakit to? Lahat may purpose. Bakit? Nung nagiging high school and college students ako, isa lang sinabi ng aking mga magulang, anak, mag-aaral kang mabuti at huwag kang papasok sa relationship. Huwag kang maniniwala sa mga babae dahil isa lang gusto ng mga babae sa'yo. Alam mga babae kasi pag gusto ng mga kuha sa mga lalaki, iwanan ka na, mga tipong ganon. So hindi ako pumapasok. So nagiging embalmer ako, may purpose pala ang lahat. Bakit? Nung nagiging embalmer ako, lahat ng parte ng katawan, lalo na sa babae, kitang-kita ko na pwede ko pang mahawakan. Na kahit anong hawak ko, hindi pa nagagalit. Of course, patay na tama. Kaya kahit anong sabi ko, teamwork, patay na talaga. Kaya kung makikita mo mga babae ngayon, halos cover to the max pa kayo, tama o tama? Halos hindi po kayo matapuyan ng mga, bastos, tama ba? Tama ba? Pag nakakatitig sa kanila, mga gwapo, sabi nila, nagpakit ko, papangit nakatitig sa kanila, manyakis. Tama ba? Ang hirap. Kaya makikita mo, mga babae ngayon, halos cover to the max pa kayo, pero maniwala kayo pag mamatay kayo. Walang kakwenta-kwenta yan, maniwala ka. Kami mismo makakita niyan. Kaya kung ako sa inyo, mga babae, ngayon pa lang, pakita nyo na yan. Ay, hoy, joke ha. Kaibigan, dumating sa punto, nagsara ang punerarya. Bakit? Good news din. Bakit po? Ang hirap maging embalmer. Yan lang kaysa isang trabaho na hindi mo kayang i-bring home sa bahay. Tama o tama? Hirap, mag-overtime ka sa bahay. Nak, dali mo isang patay, overtime din sa bahay. Ang hirap, no? So, umalis ako noon kasi nagsara ang punerarya. Sa isang iglap, guys, pumasok naman ako ng isa pang negosyo. Kaso nga lang, ang hirap ng negosyo yung napasukan ko. Unang tinuro sa akin, kasi naglalakad ako naghanap ako ng trabaho. May nagturo sa akin, sabi niya sa akin, gusto mo yumaman? Malayo pa lang ako, tinuro na ako Gusto mo yumaman? Isip ang daming tao, lumingon ako. Ako talaga? Oo, gusto mo yumaman? Pasok ka doon. Sabi ko, may pagkain ba? Mayroon! Nako, sabi ko, ang sarap kasi kapag pumasok ka ng ganito, may pagkain ka agad. Tama o tama? Yung naisip ko ba noon, yun din bang naisip nyo ngayon? Sablay, no? So, ladies and gentlemen, pumasok ako. Ang daming tao, 6 lang kami. Parang ganito lang. 6 lang. Sabi ng speaker, yung pagpasok ko, grabe. Sabi ng speaker, yayaman ka. Parang ganun talaga, sir. Tapos may bag pa ako ng ganyan, may tubig ako ng ganyan. Di ko alam kung, parang ikaw talaga ang nayayari, Tapos nagaganyan ako, mayroon din akong kalo dito na security guard. Security nakalagay. Tapos sabi niya sa akin, yayaman ka. Ako naman, ako. Sabi, ikaw. Sabi ko, akaupo ko lang, yayaman na. Tapos tingin-tingin naman ako sa katabi ko, sinipsip yung sisyo, kinain yung mamon, kunyari nagsiya, hindi na bumalik. Hindi ko alam kung na-plus na ba sinuduro, basta hanggang ngayon, hindi na ako may nagkita-kita. Yung kasama ko din, hindi siya makalis kasi driver siya ng speaker. So pag sabi ng speaker, power, sabi ko, grabe! And the rest is the history.
Kaya I know, ladies and gentlemen, na sa loob ng kwarto na ito, lahat dito hindi para sa Panginoon. Minsan may demonyo na nakapasok dito. Bakit? Ayaw ng demonyo na makinig ka sa amin. Ayaw ng demonyo na tapusin mo ang presentation na ito. Kasi kung makinig ka, tapusin mo ito, magbagong pananaw mo sa buhay. Na pwede ka palang yayaman sa larangan ng iWon Corporation. Kasi kung yayaman ka, marami kang taong matutulungan, yayaman din. Tama o tama? Ayaw ng demonyo ng ganyan. Kasi ang gusto ng demonyo, maghihirap ka. Kasi kung maghihirap ka, marami kang masasamang magagawa. Tama? Kaya ang gagawin ng demonyo sa siya na yun, papasok siya sa'yo, tatayo ka, kunyari mag-CR na hindi na babalik. Kaya kung may tatayo dito mamaya, lalabas, kunyari mag-CR na demonyuhan yan, promise. Now, ladies and gentlemen, sabi ko sa sarili ko, pasukan ko na ito. And the rest is the history. At doon nagtatapos na pumasok ko sa network marketing. Ladies and gentlemen, naging kasamahan ko si Chairman Charles Langgorayan sa previous naming company. Pero isa lang sinasabi ko sa kanya, habang nagsasama kami, sabi niya sa akin, sino dito si Jun Agaraw? Pumunta siya sa Manas, doon sa Davao. Way back 2009, sinabi niya sa akin, sino si Jun Agaraw? Sabi ko, hindi ko kilala, baka nandun. Ako ang kasi medyo astig na astig. Sino si Jun Agaraw dito? Sabi ko, hindi, baka nandun. Natakot ako eh. Sabi niya, sino si Jun Agaraw? Yun, yung pinatanungan mo. Ikaw pala si Jun Agaraw. Oo, ako. Bakit? Sabi niya, tandem tayo, back to back tayo, kasi magaling ka daw dito. And doon ang history ng pagkakaibigan namin. Noong way back 2011, sinabi ko sa kanya, pare, nagtandem tayo. Hindi mo ako downline, nagtandem tayo. Pwede ba ako may sabihin sa'yo? Sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, ano yun? Sabi ko, magaling ka naman, magaling ako. Bakit hindi tayo magtayo ng kumpanya? Sabi niya, hindi pa timing. Bakit? Nag 2 million ako eh. Nag 2 million siya 2011. Ako naman, nag 200,000. Sabi niya, hindi pa timing, Brad. Sabi ko, ikaw nag 200 ka, kung nag 2 million, wrong grammar eh. Tama? Sabi, oo nga. Sige lang, halaan mo. Baka magtayo tayo. So, way back, January 27, pumunta sa bahay. Pumunta sa bahay sa Davao. January 27, pumunta doon. Sabi niya, pare, naalala mo yung 2011 na sinabi mo sa akin? Sabi ko, ano yun? Sabi niya, sinabi mo magtayo na tayo ng kumpanya? Sabi ko, oh, bakit? Pare, magtayo na tayo. Sabi ko, pare, hindi timing. Sabi niya, bakit? Nag 1.5 ako eh. Medyo wrong grammar ka eh. Sabi niya, nag 1.5 ka, ako nag 3 million, tapos hindi, wrong grammar. Sabi ko, kailan ba tayo magtayo? So doon nagsimula, January 27. So doon na kami nagbabaliwan, kahit kami, nagbabaliwan kami, na hindi namin alam saan kami kukuha ng produkto, hindi namin alam anong marketing plan, nagbabaliwan lang kami. At sa isang iglap, nakasama namin si Vice President for Training, Chairman, si Anthony Gatchalian. Kaya doon tatlo na kami talagang nabaliw. Bakit? Na-conceptualize na namin lahat, and the rest is the history. Now, ladies and gentlemen, isa lang sinabi ko sa kanya, kailan tayo magtayo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, 2 years pa. Kung 2 years pa, hindi na ako sasama. Why? Kasi this is the perfect timing. This year is a perfect timing na magtayo ka ng kumpanya. Gusto mo malaman? Are you excited? Kasi mahilig ako magbasa, mahilig ako magsulat. Tingnan nyo, kung bakit excited at bakit timing ngayon, na ngayon ang year ng iWon Corporation. Gusto mo malaman? Sa mga nandito ngayon, baka kasi akala nyo lang na tayo ang iWon Corporation dahil wala kaming choice, wala kaming magagawa. No! Kumita ako 1.5, si Chairman Charles naman, kumita 3 million. Kami kumikita, iniwan namin. Pero bakit namin iniwan? Dahil pagod na kami sakitan ng ganyan. Bakit? Kami na lang. Ang guilt feeling namin, hindi na kaya. Kasi alam namin, kapag may pumasok na, alam na namin hindi yayaman. Kikita lang. Tama. Pero ang pagkakaiba, sabi namin, tayo na magtayo para yung mga papasok, yayaman din sila. Tama. Gusto nyo malaman kung bakit natayo ang iWon Corporation? Way back 1996. Nanak ka na ba nito, sir? 1996? Wala pa? Hindi ka pa nanak nito? Sabi niya, hindi pa. Ilang taon ka na pala? 1976. So, naanak ka na nito, 1996. Para alanganin si sir, hindi pa ako naanak. Siguro may diaper ka pa dyan, sir. Way back 1996, pumasok sa bansang Pilipinas ang pangalan ng isang kumpanyang Forever Living Products. Tama? FLP, tama ba? Pumasok din ng DXN. Tama ba to?
pumasok din ang FQ, pumasok din ang hygiene. Tama ba to? Kung ikaw ay nakapasok sa kumpanyang ito, ladies and gentlemen, ang tawag sa iyo, 001. Ano ibig sabihin ng 001? Ikaw ang unang na-recruit, pioneering ka. Kung pumasok ka dito, abay mayaman ka. Bakit? Dito mo matutunan ang tinatawag nating law of first. Can you say law of first? Ano ang ibig sabihin ng law of first? Kapag nauna ka, yayaman ka. And that is the law. And nobody can defy the law kasi batas yan. Tama. Kapag ikaw ay nasa batas, abay talaga ay magtatagal ka at yayaman ka kasi law of first yan. Maniwala kayo, ladies and gentlemen, para magkakaroon kayo ng magandang idea ng law of first. Way back to year 2000, kapag ikaw ang unang nagtayo ng internet cafe, mayaman ka hindi? Subukan mo ngayon, magtayo ka, mayayaman ka ba? Hindi na. Marami, hindi na. Kasi magkano ang internet ang per hour dati? 100 pesos. Ngayon, 1 piso na lang, piso net na. Tama ba? Tama ba? Yayaman ka ba? Hindi na. Hindi na. Loko-loko ka na noon. Tama ba yun? Way back 10 years ago, kung nagtayo ka ng purified water, yayaman ka hindi. O subukan mo ngayon. Ang hirap na tama. Kasi nga, iba kapag nauna ka, ang tawag nun, law of first. And that is the law. Subukan mo dito. Nung kami taga Davao, pumunta kami dito, nahuli kami. Bakit yun nahuli? Kanya-kanya lang kami, kanya kami pumunta kahit saan kami alam mo yun? Kahit sa daan pala, nahuli ako kasi ang tawag doon, G-walking. G-walking. Hinahuli pala itong G-walking. Sabi ko, sir, bakit ako nag-G-walking? Ang hirap kayo maglakad ng naka-G, tama? Ano ba yung G-walking? Ganon? Yun, G-walking daw eh. Wala kami alam ng G-walking. Ano ba yung G-walking? Hindi ka naglakad, hindi ka lumalakad doon sa pedestrian line. Ay, ganoon ba yun? Sa amin kasi doon, sir, kahit saan ka maglakad eh. Kaya ang daming aksidente. Tama. And that is the law. Kasi kapag ikaw ay pumasok ka dito, na nasa batas ka, yayaman ka. Why? Dito mo ma-appreciate ang tinatawag nating blue market. Kayo si blue market? Ano ibig sabihin ng blue market? Ladies and gentlemen, kung ikaw ay nangisda dati sa isang punong o sa isang punong ikaw lang nangisda, 1 million lang isda, ikaw lang nangisda, kikita ka hindi? Of course, marami ka makuha. Imagine, 1 million lang isda, nagsiksikan. Tama ba? Sobrang siksik ang isda. Simple, pagbitiw mo sa bingwit, ladies and gentlemen, yung mga isda, hindi pa nakaano yung bingwit, kinakain na. Bakit? Sobrang siksik. Ang daming isda, ikaw lang namingwit. Tama. Marami kang makuha, hindi? Marami, kasi ikaw pa mag-isa. And that is the law of first, ikaw pang mag-isa. Kaya kung ikaw ay sumama sa kumpanyang ito, ay ba yayaman ka? Kasi nauna ka eh. Nauna ka, and that is the law. At ladies and gentlemen, dito ka makakita ng the first wave sa buong mundo. Kapag pumasok ka sa kumpanyang ito, dito ka makakita ng isang taong nagdadrive ng sariling Ferrari. Tama. Dito ka makakita ng isang taong kumikita ng 1 million a month. May isang taong kumikita ng 1 million a week. Dahil nauna sila. Nauna. Umabot ng 10 taon ang kumpanyang ito. Nung nag-10 taon sila, ang tanong, blue market na ba o red market na? Kasi marami na ang tawag niyan, red market. Red market. Ano ibig sabihin ng red market? Simple lang. Ganito yon. Kung dati, ikaw lang nangisda sa isang punong na 1 million ang isda, baliktaran ngayon. Ngayon naman, 1 million na kayo ng isda, isa na lang ang isda. Bakit? Imagine, 10 years na. 10 years na ang company, marami ng members. Tama. Ang malupit niyan, ang pinagmalaki yan, hindi na question ang product. Kasi sabi na dito, pag 10 years na, question ng product, stable na, tama? Sabi nila, grabe dito, the product talk by itself. Tama ba? Tama. Kasi stable na daw ang product. May nakakita ka na bang product nagsasalita? iPhone lang ang product na nagsasalita. Tama. Kasi nga, 10 years na. Noong 10 years na, nagkakaroon na siya ng red market. Kapag red market na, ano ang madalas problema ng kumpanya? Sulutan! Bakit sulutan? Tingnan mo. Maganda ang negosyo. Yes. Maganda ang produkto. Yes. Kailan ka mag-join? Kung mag-join ako, sinong recruitin ko?
Eh di yung kasawa mo, yung asawa ko, 5 years ago, member na. Eh yung mama mo, nako, papunta pa lang ako, pauwi na siya. Eh yung papa mo pala, subukan mo, kakatayin ka nun. Dahil tagal na naloko yun. Imagine, sa dami pa naman ang gustong recruitin, hindi na makaka-recruit dahil red market na. Are you learning? Are you learning? Ngayon, kung ikaw ang isang top distributor sa mga kumpanya nito, kung ikaw ay nag-top distributor, kaninong problema ang red market? Sa may-ari o sa distributor? Distributor! Hindi sa may-ari. Why? Ang may-ari, ladies and gentlemen, kahit matulog sila, kumikita sila sa repeat purchase ng products. Tama. Pero kung ikaw distributor ka, sino nang ma-recruit mo? Cargo di konsensya mo na yun. Tama. Kasi wala ka na nga ma-recruit. Are you learning? Are you learning? Ngayon, kung ikaw top distributor dito, anong gagawin mo para itayo mo ulit ang blue market? Anong gagawin mo? Very good! Kaya dito natayo ang ibang kumpanya. Nagtayo sila ng kumpanya, kaya dito natayo ang pinanggalingan namin. Natayo din itong Uno, natayo din si Royal, pati si Sante. Natayo din dito. Bakit? Sino mga may-ari dito? Mga top distributor din dito. Sila din ang nag-top dito na nag-red market na, kaya nagtayo sila ng kumpanya. May masama ba? Wala. Kasi binalik nila ang blue market. Are you learning? Now, mayroon bang maniniwala dito? Mayroon, kasi mayroon ang na-prove dito na yumaman kapag mag-01 ka. Tama. Kaya maraming nag-001 sa kumpanyang yan. Kasama na ang chairman of the board, Charles Langgurayan. Are you learning? Nasubaybayan nyo ba? Nasimulan ang kumpanya ito 2005. Ang dati naming kumpanya, nasimulan siya 2005, na-launch 2006. Kaya doon nakasama si Chairman Charles Langgurayan. Nakasama ako 2009. May nag-recruit sa akin sa Davao. Sabi niya, June, sama ka dito. Bakit? Pioneering tayo. Sabi ko, kailan pala nagsimula? 2005. Sabi ko, power, pioneering pa yung 4 na taon. Bakit? Kasi wala siyang ma-recruit. At sumama naman ako. Sa 5 taon, di 5 ding sasakyan nakuha ko. Tanong, paano ka naging kagaganon? Imagine, iba si June Agaraw. Tama. Kasi ang dami kong nalagpasan. Ladies and gentlemen, tingnan nyo naman. 2005 na tayo. Kaya kasama itong ibang mga kumpanya. Question, kung dati, namingwit ka sa punong, ngayon, nagtayo ka ng kumpanya, saan ka mamingwit? Sa punong o sa aquarium? Tanungan tayo, sa punong, sa aquarium? Saan ang pinakamagandang bingwitan? Punong, aquarium? Aquarium kasi mapili mo na sino ang magandang isda. Are you learning? Are you learning? Kaya maraming mga tao dito na may mga grupo na sumalpak dito, kaya yumaman ka agad. And the rest is the story. Nag-blow market sila, marami ding yumaman, marami nagkakaroon ng sasakyan, maraming mga bahay, may mansion pa. Ang tanong, nag-10 years na din sila. Kung 10 years na, blue or red? Red market na naman sila. Ang malupit, anong problema? Sulutan na. Na hindi pa alam kung anong pangalan, iba-block na. Makarelate ba? Kung kalbo lang ka, pag makita ka, black ka kaagad. Question. Kapag pumasok ka ng business, aralin mo. Hindi yung pwedeng pumasok ka lang, ang dami nang lumalabas.
Ang dami nang nademonyuhan. 4 na, isa na lang ang kulang talaga. 5 yan sila, 5. Ngayon, ang tanong ko, kapag pumasok ka ng business, aralin mo. Bakit mo aralin? Kaya nga marami mga taong medyo hindi kontento. Bakit? Kaya nga marami mga taong galit sa networking kasi pumasok late na. Tama ba? Are you learning? Pumasok sila late na. Abay, red market ka na. Tama. Ano nang history kapag red market? Sulutan na. Tama ba? At they claim na ang products nila ay nagsasalita na. Tama. Kasi may narinig ako, sabi, ang ganda ng marketing plan nila, kaso wala pa silang products. Ladies and gentlemen, wala pa kaming products, pero nag-10 million na kami. Ang malupit niyan, wala pang produkto yan. Nakuha nyo? At may kumikita na 300,000. Abangan nyo next week, darating na ang products namin. Ano na lang kaya kung darating na? Ano na lang kaya ang kita ng tapuan namin ngayon? Are you learning? Kaya kaibigan, kasi nasa loopers ka. Question ko ngayon, 205 sila nagsimula. Ang ganda ng mga negosyo nito. Ang problema, na-issue pa. Nalayasan ng 3 distributor. Nag-change ang entry, nag-tax evasion, nag-change ang entry. Ang question ko ngayon, may nakilala ba kayong mga top distributor dito na nagtayo ng kumpanya ngayon para itayo ulit ang blue market? Uulitin ko ang tanong. May nakilala ba kayong mga top distributor dito na nagtayo ng company ngayon para itayo pa ulit ang blue market? Anong pangalan ng company? Anong pangalan? Pangalan pa lang, panalong-panalo ka na. Kaibigan, kung mapangarap ka, ang pangarap mo, hindi ini-aim yan. Kiniklaim yan. Aim ka lang ng aim, hindi mo naman matanggap, dapat tanggapin mo na, panalo ka na. Kaya sabihin mo, I won. Sabihin mo, I won. Kaya kung niwala ka, yumaman ka, tatayo ka. At sabihin mo, I won. Ladies and gentlemen, help me welcome our chairman of the board. Slowly done, Mr. Charles Langgo Ryan. Palakpakan nyo. I know that. I love you, just show that. Crazy love, baby, take me home. I got 1,000 reasons, don't say I'm wrong. Girl, and I'm with you. No matter what happens, I'll do whatever you want, whatever you feel. I'll make you happy. Let's dream of making my love. No matter what happens. Excited ba lahat? Gutom na po ba? Okay lang yan, ngayon lang naman eh. Gusto ba niyo araw-arawin natin? Sikreto to ng pampapayat, di ba? So anyway, okay lang yan guys. Nagutom ka minsan, lumipas po yung ganitong oras, pero kaibigan, alam mo dito, paglabas mo, buhay ang pangarap mo! Tama? Sino naniniwala na this year po, yayaman? Sino naniniwala maging milyonaryo? Guys, kung naniniwala kayo, pumalakpak na malakas! Ayo guys, for the past 14 years, experience po sa ganitong industry. Di ba? 9 years po sa previous company ko. For the past 4 years po, experience, nagkaroon ako ng trial and error. With June, hindi namin nakuha yung tamang market. Inalign pa namin yung attitude namin. Hindi madali po bago kami nagkaroon ng history sa industriya. But for the past 4 years, 9 years sa previous company, yung 4 years na trial and error ko nagbunga. Okay? Guys, I've been in this business for the past 14 years. Anong kinita ko sa previous company ko is more than 120 million. Okay? Hindi ko po yun pinagyayabang. Anong point ko lang, kaibigan? Simple lang. Lahat po ng successful may sikreto. Tama? At bihira ko to sinasabi. Yun nga lang, yung mga umalis, pasensyahan na lang. Gusto niyo ba malaman ng sikreto? Anyway po, palakpakan pa lang bago ko ituloy yung sikreto na yon. Palakpakan pa natin yung mga nag-share kanina.
yung mga top earners natin. And of course, Dr. Blessy Barona and Ma'am Presi, yung family yon. Of course, sa mga samahan kong mga BOD, yung tatlo, kami pong apat, 5 kami lahat, yung tatlo po, kasama ko po sa isang company. And sa dami po nang in-invite ko para mabuo to, pinag-pray ko po sa Panginoon, kami po yung 5 nagkatuluyan. Kaya po, palakpakan natin yan, kaibigan. And of course, gusto ko rin i-recognize yung operation manager natin nandyan sa labas, masipag na operation manager natin, si Mr. Dec Valencia. Nandyan ba siya? Nasa sa labas. And of course, kanina may isang bisita rin tayo, guys. Doktor din, kahit mainit, nagtyaga po siya. Nandyan po, nakinig. Dahil nakita niya po kung anong vision ng kumpanya. By next event po, magsasalita din siya dahil ang dami niya ring knowledge. Guys, i-recognize ko rin, Dr. Go. Nandyan ba si Doc Go? Sa labas din, hindi na makapasok. Anyway, saglit na ako magsasalita kasi humaba na eh. Nag-enjoy ba kayo kay John? Marami po ba natutunan? Kaya mahirap maging pangit, ano? But nila naging gwapo ako eh. Di ba? Kaya minsan, hindi niya siguro masabi talaga yung sama ng loob niya sa pinagdadaanan niyang kapangitan. Dito niya nalang binawi eh. At sa totoo lang, okay na yung itsura ni John kumpara sa dating una ko nakita. Di ba? Kasi bumagay yung kalbo sa kanya eh. Alam mo guys, anong attitude meron yan, taong yan. Nung nag-met kami, isa lang tanong niya sa akin. Sabi niya, Upline, idol talaga kita, sabi niya. Alam mo, sabi niya, may tanong ako, paano ako kikita ng kagaya mo? 1.5 million. Anong gagawin ko? Tiningnan ko siya taas baba. Sabi ko, pare, simple lang, magpakalbo ka. Tumingin siya sa sarili ko. Sabi niya sa akin, hindi bagay sa akin. Sabi ko, simple lang. Yung pagyaman, hindi binabagayan. Yung artista ayaw naman umiyak eh. Tama. Ayaw naman ng madrama eh. Pero yun nga lang, dahil dun sila yung mayaman, ginagawa nila. Ngayon, kung gusto mong yumaman, magpakalbo ka kasi hindi naman sa itsura tinitingnan. Ibig sabihin, willing ka gawin kung anong ginagawa ko. Willing ka sumunod kung anong sasabihin ko. Guys, long story short, kinabukasan, bago po sumikat yung araw. That night, nung nakausap ko siya, kaibigan, nagpakalbo. Kaya ang sekreto, kaibigan, kailangan magpakalbo kayo. Anyway, kaibigan, hindi yun. Una lang yung sikreto. Kultura natin yun, kaibigan, magpakalbo. Paano sabi ng iba? Paano yung mga babae? Sa baba na lang. Huwag na lang sa taas. Okay, guys? So, ako yung chairman of the board. Ako yung nagbuo ng team. Uulitin ko po, ito yung share ko sa inyo. Itong topic ko, kaibigan. Itong pinakasikreto ko kung bakit ako naging successful. Sekreto po ng mga kumita, kaibigan. Guys, tandaan nyo to. Sa negosyong to, kaibigan, hindi madali. Yung pinapakita namin, kaibigan, or yung nakita mo, or yung figure na pwede mo pang kitain in the future, at yung mga sinasabi ko, kaibigan, kung anong narating namin right now. Pag ikaw ordinaryong tao, kaibigan, yung nasa isip ko dati nung ako ordinary distributor, parang imposible. Tama? Guys, alam nyo, simple lang, para maging imposible lahat, para kumita ka ng milyon-milyon at mabago ang buhay mo, dito mo simulan, kaibigan. Kailangan, tandaan mo to, maging baliw ka sa negosyong to. Tama? O, tingnan nyo ha, isulat ko to para at least hindi nyo makalimutan. Alam nyo, itong pinakasikreto, kaibigan. Kasi may ibig sabihin yan eh. Sabihin nyo sa tabi nyo, kailangan baliw sa ganitong negosyo. Sabi nga nito ng mga tao sa labas, ako, sasali ka dyan sa iWon. Kabaliwan yan, walang produkto, sasali ka. Si Raulong mga may-ari niyan, kumikita ng 3 milyon tapos umalis. Kami nga, hindi namin pinanghinayangan yung 3 milyon eh. Tama po ba? Dahil nakita namin, kaibigan, anong pwede pang maitulong namin dito sa kumpanyang to. Nakuha nyo po? Number 1 reason kung bakit po kami nagtayo, bakit po kami umalis doon o nag-resign, may mga bagay po kami na gustong gawin, hindi namin magawa, kaibigan. Of course. Guys, simple lang. Para makita nyo po, back to my topic. Ang red market na tinatawag, kaibigan, every 10 years sa kada area. In every nation, 10 years, nagkakaroon ng red market. Para makita nyo kung anong vision ng kumpanya, para isipin nyo, baka isipin nyo, di after 10 years pala, kawawa naman yung nahuli. Sa previous company namin, ang daming country po na napipenetrate, yun nga lang ang problema, products. Hindi po siya nakakapasok, kaya po hindi lumalaki yung mga distributor. Nakuha nyo po ang point? Guys, tingnan nyo ha, para i-highlights ko lang kung anong vision ng kumpanya natin. Guys, ang red market, dito pwede mangyari. Pero kaibigan, yung market nyo sa international hindi po matatapos. Nakaka-inspiring isang kumpanya. 22 years existing sa market, but right now, na umaarangkada pa rin. Ang pangalan po, Usana. Tama? Guys, simple lang. Nakita ko anong concept na ginagamit nila. Diba? It's a credit card
yung ano nila, pag entry, tapos auto shipment. Mabilis. Pero po, simple lang. May solusyon kaming ginawa dyan. Para makita nyo to. Kung napansin nyo yung product natin, nagsimula tayo sa initial, basic product. Bakit? Pwede naman namin lagyan ng matitinding produkto. Pero kaibigan, simple lang. Mahirapan kayo magpaliwanag. Kaya sinimula natin yung ano natin, yung first wave natin, initial product, with the unique product, yung kay Perla. Dinagdagan natin. Tama? But the second wave, after 6 to 8 months, doon tayo mag-grand opening, kaibigan, maglalabas kami ng matinding produkto. And after years na lumipas, kaibigan, tingnan nyo kung paano natin, guys, palakin ang market. Na kayong mga distributor, dahil experience namin, nagpapadala na susunog ang produkto. Ang goal namin, kaibigan, in every country po, na doon lumalaki ang network, doon tayo gagawa ng manufacturer para hindi tayo mahirapan magpadala ng products. Nakuha niyo point? Kasi ang problema nga, product paano magpadala kaya hindi nag-grow ang market Tama? Na pwede ka namang kumuha doon, kaibigan. So yun ang vision po ng kumpanya. Guys, ulitin namin, kami po, simple lang. Ang pinakamaganda pong nangyari sa kumpanya na pwedeng mangyari po, guys, dahil kami nakita namin yung for the past ilang years na experience ng mga networking, inaral namin yun. Ano yung mga ginawa nilang maganda, i-apply natin at dadagdagan natin. Anong ginawa at kakulangan nila, babaguhin namin. Yun nga lang, sila kaibigan, hindi na nila mabago-bago. Kaya kung titingnan nyo, yung marketing plan natin, kaibigan, pag nakita mo yung marketing plan natin, guys, kung bakit ganun kabilis, walang products, trial pa lang na market, kaibigan, may nagti 300,000 na. Tama? Guys, simple lang. Dahil lahat ng problema, kaibigan, sa pinanggalingan naming kumpanya, lahat ng weakness po doon, lahat ng mga negative side, sinulusyonan namin dito. Kaya kung may first timer, guys, huwag nyo kalimutan, kaibigan. Aralin nyo yung marketing plan, kaibigan. Okay. Guys, sa ganitong topic, eto guys, kung bakit ako nagiging successful, kung bakit kami nagiging successful, lahat ng mga tao nagiging successful, simple lang. Baliw po sa pangarap nila. Sa ganito, guys, negosyo, itong pinakapuhunan mo. Okay? B. Ano ibig sabihin ng B? Stands for belief. Believe. Believe in God. You're a potential. Create ka ng Panginoon. May potential ka. Sad to say, ang daming tao, kaibigan, namatay sa mundong ibabaw, hindi nila alam potential sila. Na ang mindset nila, kaibigan, magagaling yung ibang tao, kami hindi. Kaya kailangan maniwala ka. Guys, dati ano lang naman ako, audience din ako, na-inspire lang din ako, na-motivate lang din ako. Pero minindset ko sarili ko, kung nagawa ng ibang tao, bakit hindi ko kaya gawin? Tama? Kaya kaibigan, hindi mabubuo yung I won kung ang paniniwala namin sa sarili namin, kaibigan, kulang. Tama? Guys, maniwala ka sa sarili mo na kung nagawa namin, maniwala ka sa kumpanyang to, kaibigan, na ang kumpanyang to may sinakripisyong malaki at hindi kami papayag, kaibigan, na hindi tayo lalaki. Kaya palakpakan nyo yan, kaibigan. Yung nabanggit kanina ni Vice Anthony, 4 million po ginastos sa opisina, renovation lang po yun. Hindi pa po kasama rental. Yung office po natin, rental po kasama renovation, papalo po hindi bababa ng 8 to 10 million. Pinalaki po namin yung opisina kasi po maraming kumpanya na nagtatayo, maliit ang opisina, pag lumaki ang kita sa kapapalakin, hindi po namin ginawa yan. Para makita nyo kung gaano kami kaseryoso. Okay? Guys, dapat 100% naniniwala ka na ang kumpanyang to, kaibigan, yung sinamahan mong kumpanyang to, yung mga may-ari, kaibigan, nandun yung burning desire, yung passion sa ganitong business na tumulong kahit saang network man, pupunta kayo na i-open nyo, susundan kayo namin, kaibigan. Hindi namin kayo tatantanan na lalaki ang network nyo dito, kaibigan. Guys, simple lang. Ang palagi namin sinasabi, kung napalaki namin yung kumpanya dati na hindi namin kumpanya, how much more pa sariling kumpanya to namin. Tama? At with that, kaibigan, simple lang. Para lumaki yung kaibigan, kailangan tulungan namin kayo. At ang kagandahan po, dahil networker kami, sanay po kami nare-reject, sanay po kaming nagugutom, sanay po kaming bumaba, may tao man o wala. Ang importante, ang tao nag-e-effort. Nagets nyo kami? Sanay po kami, alam namin yung winning formula, paano magpalaki sa network. Kaya kaibigan, kailangan 100% belief. Guys, pangalawa, A, stands for attitude. Guys, sa ganitong negosyo, kaibigan, ang paniniwala mo pag kulang ng tamang attitude sa sarili mo, kaibigan, hindi mo makukuha yung success. Tingnan mo yung mga taong successful. Anong attitude meron sila at anong attitude meron ka? You need to adjust. Tama? Kasi pag hindi mo in-adjust, na ang company mag-a-adjust, mahirap.
O nakikita mo may mga taong successful, tapos sasabihin mo sa sarili mo, kasi hindi ako niyan eh. Kasi yun ang mindset mo sa sarili mo. Tama? Guys, ang palagi ko sinasabi sa ganitong negosyo, kaibigan, the moment hindi mo naintindihan kung gaano kalalim ang dahilan mo, kaibigan, hindi mo maintindihan ang success kahit sa anong bagay. Ang nagdadrive sa anumang bagay, it's your attitude. Your attitude is your mindset. Kung anong mindset mo ngayon, kaibigan. Okay? Guys, kailangan i-align mo yan through trainings. Kaya nagkakaroon tayo ng trainings, magkakaroon tayo ng training. I-expand ko yan, ang next I do. Ako po yung gagawa. Yung past experience ko kung paano ko pinalaki ang network ko, kaibigan, yun po ituturo ko sa inyo lahat yun, kaibigan. Okay? Excited ba yun? L. Ano yung L? Learn. Kailangan matuto ka. Tama? Kailangan open-minded ka. Sa ganitong negosyo, hindi kailangan kung attorney ka, doktor ka, or ano man na narating mo sa buhay. Kaibigan, ang pinaka-importante, kaibigan, dito, open-minded ka. Wala kami pakialam kung baguhan ka man sa ganitong negosyo, ano man ang background mo, Ray Mantika, ano lang naman yan, pag nagsalita nga, di ba? Tagalog, nabubulol pa eh. Pero kaibigan, dahil gustong matuto, kaya kumita ng ganun kalaki. Guys, ang point namin dito, palagi kong sinasabi, kaibigan, hindi ko kailangan po ng taong magaling. Ang kailangan ko willing sumunod. Nakuha nyo? Dahil kaibigan, tandaan nyo, anumang bagay, kaibigan, kahit isang hayop na iba ang nagtuturo nun, kaibigan, pag maraming alam, hindi mo mapasunod pag ikaw bagong trainer. Guys, this is a new company, new culture. Okay? With the new appliance, new owner, kailangan po mag-adjust tayo sa isa't isa. Willing kami matuto po sa inyo kung may mga idea kayo. Kami po yung taong open-minded. Kami po, sa totoo, unang ang encashment eh. Sabi ng isang pastor, si Pastor John, sabi niya, sir, baka pwede pa ilagay natin sa May. Konting request lang. Sabi niya, maswerte ang May. Tapos sabi niya, ilagay mo sa 5 kasi 5 kayong may-ari. O wala namang masama kung tatanggapin namin. First payout lang naman, 1 linggo lang naman. Tinanggap namin. Anong point po? Kami, willing kami, basta may magagandang idea, pero dito sa ganitong industry, kaibigan, kung anong formula, kaibigan, you need to learn. You need to adjust. Ang problema po ng mga tao kung bakit hindi naging successful, simple lang, hindi nila alam ang negosyo. Ang dami pong distributor, kaibigan, simple lang, buwan na hindi pa marunong magpaliwanag. Lahat ng taong naging successful sa mundong ibabaw, kaibigan, kahit anong anggulo, kaibigan, tandaan nyo, anumang business o anuman success meron sila, alam nila kung anong ginagawa nila kasi inaral nila. Kaya ang pinaka-importante, kaibigan, aralin yung negosyong tiyo. Guys, this is a big-time business. For the past 9 years, hindi po bread and butter ang nangyari sa akin. Buffet table. Yung pangarap po, hindi ordinaryo nangyari. Pangarap ko nun, kumita ng 100,000 every month. Pero nung nakita ko yung 100,000 every month, kinita ko po yun. Nang maisip ko sa sarili ko, bakit hindi ko pangarapin yung mas doble? Bakit hindi ko pangarapin yung mas triple? Inaral ko at sineryoso ko lalo. Tama? Guys, you need to learn. Kung anong mga ginagawa ng mga successful na tao, alamin mo at i-apply mo sa sarili mo. Guys, kaya nagkakaroon ng CISL para po ma-inspire kayo. Tama? Very important yung ma-inspire ka, kaibigan. You know why? Ako po, na-inspire lang din before sa mga taong nagiging successful. Okay? Guys, last, huwag niyo po kakalimutan yan. W stands for work hard. Lahat ng taong yumayaman, kaibigan, hindi po nagpapatumpik-tumpik. Don't worry, kaibigan, kami po tutulong. Pero kaibigan, masarap tumulong sa tao pong masipag. Masarap tumulong sa taong gusto po gusto magpatulong at gusto gawin ng isang bagay. Guys, kami po, pioneering ako pumasok, pero kung sa history namin, sa record namin, hindi lahat kami ng batch, kaibigan, nagiging successful. Bakit? May mga taong tamad, may mga taong di nagtuloy. Kung bakit po ako naging successful kami ni John, work hard po, mayroon kami. Kaya kami po kanina, alam nyo, sa totoo lang, 5 a.m., nakauwi po ako ng bahay. Kahapon po, Mother's Day. Hindi ko po na-date yung misis ko. Palakpakan ko pala, nandyan yung CFO natin, my wife. Siya yung una-una kong inumbinsi. Sabi niya sa akin, hindi po madali para yan o to. Sabi niya sa akin, hiwalayan na kita. Kasi sabi niya sa akin, kung aalis ka, sabi ko, hiwalayan mo ba ako dahil sa milyon? Sabi niya, hindi, sira ulo ata yung aalis ng taong ganun eh. Guys, nung pinaliwanag ko sa kanya yung vision at anong pwedeng magawa at yung mga tao na pwedeng magka-break, dun po na ano yung heart niya, nasabi niya, okay, nakita ko. Dahil alam ko mismo, kaibigan, na yung mga taong nangangarap, na mga nahuli na kaibigan, na magiging kagaya namin, alam namin na hindi na mangyari. And ladies and gentlemen, this is your time.
Guys, this is your big break. Maniwala ka, sabihin mo ngayon sa sarili mo, this is my big break. Mahina ata, hindi nyo ako makukumbinsi. Yung pagsalita pa lang, kung hindi mo masabi, kaibigan. Guys, mahirap mangyari yan. Uulitin natin ulit, this is my big break. This is my big break. Yan. At least sasasabi, kaibigan, the more na nare-release natin, kaibigan, may Diyos ang pangmundo. Tama? Guys, before I close at before tatawagin ko ang last speaker natin, mayroon akong kwento. Dahil ito pong topic natin. Tama? Sa ganitong negosyo, ulitin ko, paglabas mo dito, kaibigan, ang isang baliw po, walang emotion yan. Hindi po nararamdaman yung mga negative at discouragement. Walang pakialam yan. Kahit sino ini-invite, ganun po ako nung ako nagsimula. Even right now, ginagawa ko po yan. Guys, simple lang. Merong kwento. Gusto nyo ng kwento? Okay lang? Okay pa ba kayo? Baliw na ba sa negosyo? Okay. Merong kwento. Ano nga yung hospital ng mga baliw? Anong tawag doon? Mental. Tama? Naranasan nyo ata maging baliw. Kaya alam na alam. May mental hospital. Ngayon, sa mental hospital, nandun lahat ng mga baliw. Yung doktor, nagpupunta every week para mag-check. Chine-check niya yung mga pasyente na kung pwede na, recover na pwede na ihiwalay or pwede nang palabasin. Siyempre, lahat naman ng mga nandun na medyo may katinuan na, nagre-representa, naiinip na eh. Pagpasok nitong doktor para mag-check nung umagang yon, sabi nung isang baliw na nasa loob, Dok, normal na ako, matino na ako, hindi na ako baliw. Maayos na pag-iisip ko. Sabi nung doktor, sige nga, itest kita, hindi ako naniniwala sa'yo. Anong pangalan ko? Binasa pa eh. Ang apelyido, pangalan, okay ah. Tapos tinanong siya kung anong pangalan niya, sinagot niya rin ng maayos. O, kita mo na, Dok. Maayos na ako, Dok. Kahit anong itatanong mo sa akin, masasagot ko ng matino yan. Sabi niya, sige, i-check ko yung record, babalikan kita mamaya after mag-rubing, pag okay ka na, 100%, papalibasin ka na. Excited? Excited yung baliw. Siyempre, babalik ka sa katinuan eh. Sabi niya, makakaalis na ako. Ngayon yung doktor na yon, kumakain ng gums, yung double mint. Ha? Ngayon, ang ginawa niya, after niya tumalikod, tinapon niya yung gums na kinakain niya. Nakita nung baliw, nung natinapon, tiningnan. Nung tiningnan, pinulot. Yung doktor, napalingon. Pagpulot, akala niya, tatapon niya sa basuran. Ang ginawa, kinain. Sabi nung doktor, baliw talaga to. Hindi pa to matino. Tama? Siyempre narinig ng baliw. Tingnan, pambihira ka, Dok. Okay na ako. Hindi, baliw ka pa. O, kita mo na, kinain mo, pinulot mo. Siyempre sayang, Dok eh. Walang gums dito eh. O. Ngayon, itong doktor, umikot. After nung umikot pa sa ibang pasyente, uwi na siya. Magtataksi, walang dalang jeep. Walang dalang kotse. Bumunot ngayon ng pera. Yung 500. Yung 500 nakapilipit. Pagbunot niya, yun na lang yung last money niya, naiwan yung wallet, nahulog pa, napakamalas. Nung nahulog, di ba sa hospital, mayroong drainage. Yung drainage, buti na lang, hindi basa, tuyo. Di ba mayroon yung grills? Pumasok doon, laglag. Sa pambihira, anong gagawin ko? Alangan naman na wala akong pauwi pamasahe. Kinuha niya. Ginagano niya, oh. Gusto niyang kunin. Yun nga lang, yung kamay niya, hindi aabot doon sa pera. Nasusugatan na. Dumaan tong baliw na una niyang in-interview. Di ba yung nagsabing baliw na matino na siya? Kumakain ng gums. Hindi niya pa rin, ginunguya niya pa rin yung gums. Sabi niya, Dok, anong ginagawa mo, Dok, dyan? Sabi, wag mo akong pakialaman. Baliw ka talaga. Wag mo akong pakialaman. Tiningnan, Dok, may pera. Hindi, pera ko to, nalaglag. Kaya ako nga kinukuha eh. Sabi niya, ganun ba? Sige, Dok, tulungan kita. Dok, tabi lang, Dok, konting tabi lang. Sabi niya, ikaw talaga. Hindi, Dok, saglit lang yan. Yung ginawa ng baliw, kumuha ng stick, nilagay yung, yung bubble gum na kinakain niya, ching! Siyempre, kumapit. Ngayon, nahugot niya. Dok, ito yung 500 mo. Dahil sa bubble gum, at matino ang isip ko, na sinasabi mo akong baliw, Dok, okay lang. Kahit sabihin mo akong baliw, wag lang magiging tanga kagaya mo. Kaya kahit sabihin nila sa labas, baliw ka na, sasama ka sa ganitong negosyo, sa kumpanya, sa iWon. Kaibigan, ito lang sagot mo. Kaibigan,
Huwag ka di baling baliw. Huwag ka lang magiging tanga, kaibigan. Dahil ang iWon, lalaki at lalaki to, kaibigan. 1 years from now, 2 years from now, kaibigan. Milyon-milyon po ang pwedeng mangyari sa inyo dito. Guys, with that, bago kami mag-close, bago tayo mag-iwaiwalay, para makompleto po yung event natin, kaibigan, please all welcome our President, Pastor Richard Tamayo. I'd like to request the PowerPoint, please. Magandang gabi po sa inyo lahat. Naririnig po ako doon sa likod? Okay, thank you. I'll be straightforward. I won't talk very long. Once again, my name is Richard, and I'm honored to serve as the president of iWon Incorporated. Ito hong picture na nakikita nyo, this is a view of the Niagara Falls. Kasi tumira kami ng 8 taon sa Toronto. And we also lived like 2 years in Hawaii. And also 2 years in Los Angeles. And for the last 23 years, I've served as a pastor, a chaplain, a counselor, a motivational speaker, and also a life coach. So yung last 23 or 25 years, yun po ang aking ginagawa, pero this last 5 or 4 years, nandito po kami na buong family. Ito po nga nakikita ninyo na iWon mission and vision. Ito talaga yung puso ng bawat isa na director na kasamahan po natin. But I personally crafted the mission and the vision, na matagal na talagang umiiral, nagbabaga, talagang nagliliyab sa mga puso po at sa mga diwa ng mga nagsipagtayo po ng ating company. At ang nakalagay po dyan, iWon, it exists to help people live what? Healthier, what else? Happier and what else? Wealthier, okay? Yun po ang ating, yun ang ating mission. And we envision to be the leading health and wellness company in the world with the unstoppable what? With the unstoppable passion to help individuals, families, and communities become once again healthier, happier, and wealthier. Ano ho? Ito hong wealthier, siguro naiisip niyo, wow, si Sir Charles, kumikita ng 2 million, 3 million a month. Tapos siguro iniisip mo, maaabot ko kaya yon. Si Sir Charles po, sa sobrang gigil po niya, talagang bumanat na talaga at humataw na talaga ng husto, talagang ang inilipad po ng income ay 2 to 3 million a month. The reason why we put up this company ay kasi masyado pong maliit yung 2 to 3 million a month. Okay? Kaya kung nalalakihan po kayo doon sa 2 to 3 million a month, okay? We have a company ito pong iWon na ang pwede pong kitain hindi lang 2 million or 3 million a month. Maraming mga company, ang pinag-uusapan ho ay mga Lamborghini at saka mga kotse. Ang mga pag-uusapan po natin dito ay mga helicopter, at saka yung mga private jet po ninyo. Kaya hindi po rito pinag-uusapan, yayaman ka ba, magiging milyonaryo ka ba, magiging bilyonaryo ka, nandiyan po talaga yung potential. Okay? At we have learned the secrets of companies that stay very, very long. For example, yung Amway. Okay? Ang Amway ho, mga 60 years na po yan. Okay? Kaya wala yung blue market, red market sa kanila. Okay? Kaya pag alam mo talaga ang filosofiya ng tamang pagpapatakbo ng network marketing, okay, hindi 10 years matatapos na yan. Nagsisimula pa lang tayo noon. Okay? We're just starting pagdating po ng 10 years because we have the wisdom, we have the understanding as to what it takes for a network marketing company. Kasi po may kasabihan naman, di ba? The best teacher is what? The best teacher is
Experience, okay? Eh bakit? Naka 60 years ka na ba? Kaya nga ho, may nakaranas na ibang company kung papaano tumagal ng ganong katagal and we just learn, okay? Kaya po, duplication po ang network marketing. You want to earn like Jun Nagarao, you want to earn like Charles Langoran, you simply duplicate what they did. You want to stay long and strong like Amway, you simply duplicate what these companies did, and there is no reason why you won't exist and why you won't be in the game as a stronger player kapag lahat ng mga elemento na kailangan ay nandoon. Okay? Kaya when you have the right company, you have the right leaders, and you have the right system and everything, there is no reason na kung bakit sa 10 taon ay nakarating ka na ng plateau. Okay? So it's very important that we understand na itong wealthier po, it will just be a matter of time if you stay with us and if you stick with us. Pero ang pinaka-importante po sa amin, importante po lang lahat yan. But what is very, very important, yun yung pangalawa, yung happier. And of course, yung number 1, yung healthier. Kasi kung meron kang, di ba, health is wealth, if you don't have health anymore, wala na lahat. Meron kang sakit, mamamatay ka na bukas, aanuhin mo yung milyon-milyon mo at saka yung 10 Ferrari mo, di ba? Kaya very important, you're very healthy at tapos you are also wealthy. Kaya lang pag healthy ka lang at wealthy, wala yung pangalawa, hindi rin, okay? Kaya you should be a very, very, very happy person. And here at iWant, we want you to be healthy, we want you to be wealthy, and most of all, we want you to be genuinely happy. Okay? On the way ka pa lang sa wealth mo, you are already a very happy person. Okay? Hindi yung pag nagkaroon ka ng maraming milyon-milyon, doon ka pa lang sasaya. Okay? Ngayong gabi pa lang, ngayong araw pa lang, sa journey mo pa lang, it is already a very, very joyful journey for you. Kaya it's very important that we all understand. Kaya po ako narito as a president. Kasi kapag napakayaman mo, kapag ikaw ay maraming pera, pero hindi ka naman masaya, yung kayamanan mo na dadami at akala mo siya na ang solusyon ng lahat ng problema mo, yun pala ang mas magiging malaking problema mo pa. Dati hindi kayo nag-aaway, ngayon milyonaryo na kayo, maghihiwalay na kayo. Okay? Dati hindi ka pa mayaman, ngayon nagda-drugs ng mga anak mo. Okay? Dati hindi ka pa mayaman, ngayon nag-aaway na kayo magkakamag-anak. Kaya hindi sagot sa katuwaan at kaligayahan yung napakaraming pera. Pag hindi mo yan alam gagamitin, yung akala mo na ikatutuwa mo at ikaliligaya mo, mas mabilis na ikasisira ng iyong buhay. Alright? That's why it's very important that we help you not only to become wealthy and healthy, but actually to become very, very happy people, without depending on your wealth for your joy and for your happiness. Kumbaga, itong milyon-milyon mo, hindi mo siya gagawin at talagang hahanapin para maging masaya. Kundi, sobrang sayang-saya mo na, gusto mong maging milyonaryo kasi magagamit mo yon upang marami pang mga tao ang mababago mong buhay na siyang pinagmumulan ng iyong katuwaan at ng iyong kaligayahan. Kaya sana maiwan po ito sa inyong isipan. We tend to forget that happiness doesn't come as a result of getting something we don't have. Wala pa akong milyon-milyon, hindi pa ako masaya. Pag nakamit ko na yan, magiging masaya ako. Hindi. Happiness does not come as a result of getting what you don't have right now. So whatever it is you don't have right now, and if you're thinking, if you'll get it, you'll become a happy person, mali po yun. Hindi yun mangyayari. Okay? Kailangan, hindi mo pa yun naaabot, hindi mo pa yun nakukuha, nandun na yung tunay na kaligayahan sa iyong puso. Why? Because happiness is the result of recognizing and appreciating what you already have. Kung anong meron ka na, kung anong taglay mo na, kung anong nandyan na, kung anong naibigay na ng Panginoon, pag nakita mo yan, okay? Yun ay mahigit pa sa sapat upang ikaw ay maging maligayang tao. Tandaan po ninyo ito. Happiness what? Happiness will never come to those who don't appreciate what they already have. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay biniyayaan, maraming ibinigay sa iyo ng puong may kapal. Kapag hindi mo yan binibilang, hindi mo yan kinikilala, hindi mo pinapahalagan, hindi importante sa iyo, kahit dumating sa iyo ang limpak-limpak na salapi, kung malungkot ka ngayon, malungkot ka pa din. Okay? It will not change anything. Kaya tingnan niyo po ito, you already have everything you need. Lahat ng kailangan mo para maging masaya, nandyan na.
Okay? Pero lahat ng gusto mo, wala pa sa'yo. Pero lahat ng kailangan mo, nasa iyo na. Kapag ang pinag-uusapan ay tunay na saya at tunay na kaligayahan, nasa atin na po lahat. Ang kailangan lang ay makita, madiskubre, para sa ganun ito'y ating pahalagahan. Pag pinahalagahan mo yan, ito ay masisimulan mo ng ma-enjoy. These are people from very, very developed countries. Marami silang gamit, marami silang ari-arian. Pinapangarap mo palang pinagsawaan na nila. May mga bansa bang ganyan? May mga bansang ganyan na yung pangarap mo pa lang, sila itinatapon na, nasa garahe na, pinagsawaan na. Napakaraming mga bansang ganyan, pero nakita po nila, more people are what? More people are less happy. Akala ng mga tao noon, pag mas marami kang ganito, mas marami kang ganon, mas marami, mas masaya. Hindi pala. Tingnan, ito po scientific na po ito. Okay? Itong United States, nung ni-research, kailan siya naging pinakamasaya bilang isang bansa nung 1950. 1950. After 1950, kahit mas mataas na ang sweldo, kahit mas malaki na ang bahay, kahit meron ng Disneyland, kahit marami ka ng pwedeng puntahan, kahit meron ng tour around the world, kahit mas marami na mga kotse, kahit mas mabibilis ang mga sinasakyan, hindi mas tumaas at mas lumaki ang kanilang saya. Hindi pala ganon. Tingnan po ninyo. Doon po sa United States, pagdating ng sweldo mo sa isang level, kahit ano pang itaas ng sweldo mo, basta nilampasan na yon, hindi na tumataas ang iyong saya. Okay? It only reaches to a certain point. Ano po yan? Okay, ito na lang po tandaan po ninyo. No? Sang-ayon po sa World Health Organization, 1 person commits suicide every 40 seconds. Every 40 seconds. Ngayon, tingnan po niyo ito mabuti. The top 20 causes of death in the United States. Ano ba yung pointer nito? Patulong po. Saan ang pointer nito? Okay. Top 20 causes of death. United States. Pang-ilan po siya? Pang-11. Okay? Sa Canada. Pang-ilan siya? 9. Okay? Sa Sweden. Pang-ilan siya? Number 8. Sa Japan. Pang-ilan? 5. Sa Switzerland. Pang-ilan? 7. Sa France. Pang-ilan? 7. Sa New Zealand. Pang-ilan? 9, okay? South Korea, pang ilan? 6. Ito lahat yung mga bansa na gustong puntahan ng mga Pilipino. Okay? Punta ka sa Rojas Boulevard, alas 4 pa lang ng umaga, nakapila na yung tao doon sa US Embassy kasi halos lahat ng tao gustong mag-abroad. At saan gustong pumunta? Sa Canada, sa Amerika, sa South Korea, sa Japan. Lahat ng mga pinakita ko mga bansa. Pero itong mga bansa na mararangya, ito ang mga bansa na laging nasa top 10 o sa top 20 ang pagpapakamatay. Pero puntahan mo yung mga bansa, gaya ng Pilipinas, gaya ng Africa, gaya ng Mozambique, gaya ng Haiti, gaya ng Guatemala, ang mga bansang ito, hindi kasama sa top 20 ang suicide. Dapat sana, mas masasaya ang mga tao na nasa mga bansa na ang kanilang mga gamit, pinapangarap mo palang, pinagsawaan na nila. Pero ito pala ang mga bansa na mas maraming nagpapakamatay. Ang sinasabi ko lang po, hindi masama ang pera, pero hindi yan ang sagot sa kaligayahan. Okay? Pag may nagbigay po sa inyong 1 milyon, huwag niyong tanggihan. Hindi nagpapasaya ang pera, pero kailangan natin ang pera para makatulong ng maraming tao. Okay? Tingnan po niyo. Sa Australia naman ay number 10. Okay? Gusto rin natin pumunta ng Australia. Tingnan po niyo, teenage suicide in the United States remains comparatively high in the 15 to 24 age group, with 4,599 suicides in this age range in 2004, making it the what? The third leading cause of death for those aged 15 to 24. Doon sa edad 15 to 24, ang pangatlong sanhi ng kamatayan ay pagpapakamatay doon sa Amerika. Ang mga kabataang ito, may mga iPad ba yan? Nakapunta ba yan sa Disneyland? Yan ba ay may mga kotse? Yan ba ay may mga bahay? Marami silang mga gamit at mga ari-arian na pangarap lang natin.
Pero nagpapakamatay ang madami. The third leading cause of death in this age range, it's suicide. Ang lesson po natin ito, money will make your life more convenient, it will make your life more comfortable, but it will not make you what? It will not make you happy. Okay? Hindi po masama ang pera. Ang sinasabi lang natin, hindi ito ang nagpapasaya sa tao. Kasi ang sabi ni Jim Carrey, kilala niyo si Jim Carrey? Yung Bruce Almighty, yung liar. Okay? Anong sabi niya? I think everybody should get rich and what? Famous and what? And do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. Hindi masama na ikaw ay maging mayaman, na ikaw ay maging sikat at makamit mo lahat ng pangarap mo. Ang importante lang, malinaw sa isip mo, hindi yun ang sagot sa iyong hinahanap. Okay? It does not come from the outside. Meron pong tao naka-BMW. Tuwing nagdag-drive siya ng BMW, lahat ng tao nakatingin, lahat ng, wow, yun ang dream car ko, BMW. Isang araw, nagda-drive siya. Habang nagda-drive siya, pag-park niya, pagbaba niyang ganon, yung kotse sa likod, napakabilis, sobrang bilis, hindi nakapreno, bang! Tanggal yung pintuan. Sumigaw yung tao, sabi niya, may BMW! May BMW! Dumating yung pulis. Sabi ng pulis, sir, ang natanggal, hindi lang yung pinto, pati kamay niyo natanggal. Pagtingin niya, wala na yung kamay niya. Sabi niya, may Rolex, saan Rolex ko? Sabi niya, hinahanap naman yung Rolex. Okay? Ibig ko lang pong sabihin, extreme example lang po yun. Hindi masama ang BMW, hindi masama ang Lamborghini, hindi masama ang Rolex, pero pag pinagkukunan mo siya ng saya, ibig sabihin, butas pa ang iyong puso. Na kahit anong milyon ang dumating sa puso mo, magiging malungkot ka pa din. Okay? Nothing will make you happy. You should be a happy person before the millions come in. Because if the million comes in, and if you don't know why you want what you want, when you get what you want, you now realize you don't want anymore what you have. Okay? Dati ang saya mo sa 1 million, ayoko ng 1 million, gusto ko 2 million. Dumating yung 2 million, ayaw mo ng 2 million, gusto mo 3 million. Dumating yung 3 million, ayaw mo ng 3 million, gusto mo 4 million. Sabi, ba't di ako masaya? Tsaka ako magpapakamatay. Pero marami kang pera. Kaya kailangan malaman mo yung tunay na saya na wala pa yung pera. Para pagdating ng marami mong pera, hindi mo gagamitin na pampasaya. Kasi mabibigo ka lang. Dahil ang dami ng mga tao, sobrang yaman pa sa'yo, nagpakamatay. Okay? Kaya nga meron tayong I want. We want you to be very rich. We want you to be very wealthy. But we want you to be very, very, very happy. Kaya sa lahat ng aspeto ng buhay natin, malusog talaga tayo at masaya talaga tayo. Kaya, yung taong naka-BMW, hindi siya makalabas na hindi naka-Louis Vuitton, hindi naka-Gucci, hindi yan masama. Kasi kung matibay yan, tapos magtatagal, may papamana mo pa sa iba, magagamit sa business, bakit hindi? Pero pag kailangan mo ng branded, para lang maramdaman mo importante ka, butas ang iyong puso. Para kang donut na may higanting butas na kahit anong iilagay, hindi ka sasaya. Sabi mo, belt ko, Louis Vuitton. Relo ko, Rolex. Sapatos ko, Armani. Yung coat ko, Gucci. Yung waistline ko, Krispy Kreme. Diba? Kumbaga, ang nagpalaki ng tiyan ko, hindi isaw-isaw. Ano yan? Imported na steak. Okay? Branded lahat. Pero ngayon po, nalalaman natin, kasi sa network marketing laging, hindi nga masama ang pera, kailangan lang balanse. And we want to be balanced, we want to be holistic, we want to have stronger families. Ayaw natin, yumaman nga tayo, nagkasira-sira ang pamilya. Ayaw po natin, nagkaroon tayo ng milyon-milyon, hindi na tayo nag-uusap, kumbaga, nagsari-sarili na, hindi po ganon. Kundi lalong tumindi ang samahan natin, lalo tayong nagmahalan, lalong maraming tao ang nabiyayaan. Dito, hindi paramihan ng milyon, paramihan ng natulungang tao. Alright? So we will make a difference. We will change the world. Kaya seryoso tayo. We envision to be the leading company, okay? The leading health and wellness company in the world.
Okay? By helping people to become healthier, wealthier, and also happier. Kaya, tayo po'y mag-transform. Ano ho? From vacuum, alam niyo pong vacuum, pag pinlag, tsaka inon, anong action? Higop, kailangan maging air condition tayo. Ano ho? Hindi sip-sip, hindi kulang sa pansin, kundi nagbibigay ng pansin, nagbibigay ng pagmamahal, nagbibigay ng pangunawa, kasi mayaman ang puso mo, maligaya, ano ho? Mayaman ka sa pagmamahal, mayaman ka sa pananampalataya. At pag mayaman ka sa pananampalataya, sabi ng Panginoon, may pagkakatiwala ko dito, hindi lang milyon-milyon, bilyon-bilyon. Kasi gagamitin niya ng tama. Okay? At hindi siya masisira. Okay? Some people are so poor, all they have is money. Hindi ho ito masasabi kahit sino man sa atin. Kasi magiging mayaman ang mga puso natin, ang mga isip natin, mayaman sa kaligayahan, mayaman sa pagmamahal, mayaman sa pangunawa. Okay? Kaya mayaman po tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Huwag po natin kalimutan, tayo yung mga agila ng Diyos, tayo po yung mga prinsesa, prinsipe, tayo yung mga diamante na ginawa sa kanyang larawan, tayo pong lahat ay may halaga at hindi mawawala ang halagang yan. Kahit anong mangyari, tayo pong lahat ay mga regalo dito sa sanglibutan. Huwag nawang mamatay ang sino man sa atin na regalong hindi nabuksan. Ano ho? Regalo na hindi na-enjoy ng ating mundo. Huli ko na po ito sasabihin, mayroong isang bato, nakakatakot, karimari-marim, lahat ng makakita, kinikilabutan, ayaw makita ang batong ito. Kahit malayo ang daan, doon na lang dadaan, iiwas sila sa sobrang takot, ayaw nilang makita. Isang araw ang dumaan ay si Michelangelo. Nung makita ni Michelangelo yung bato, ang sabi ni Michelangelo, I saw the angel in the marble and carved until I set him free. Ano ho? Yung mga nakikita nating tao sa ating buhay, parang wala nang kinabukasan, wala nang kapupuntahan, para yung bato, ano, na parang walang silbi. Sana tayong lahat ay maging katulad ni Michelangelo, na mayroong passion. I can see an angel in that rock. Tapos tutulungan natin, bibigyan natin ng panahon, matatapyas din yan, at lalabas yung anghel na matagal nang nandoon sapagkat ang taong yon ay nilalang naman sa wangis ng ating Panginoon. Last na po ito. Basahin natin. If you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go shopping. If you want happiness for a year, inherit a fortune or win the lotto. Okay? If you want happiness for a lifetime, ano ha? Help someone else. Okay? Help someone to become healthier, happier, and what? Wealthier. Palakpakan po natin ang bawat isa.